nandito po ako si Carmelita Galopisyo po, isa pong OFW. Dito po ako ngayon sa bansang Saudi Arabia, Riyadh. 10 years na po ako dito sa amo ko. Na ano ako ng breast cancer nung pagbalik ko galing bakasyon nung 2022. Hindi pa ako nakapa ko lang na may bukol ako pagbalik ko galing bakasyon nung July, nung August 2022. Nakapa ko na may bukol na ang suso ko. Tapos sinabi ko sa amo ko na may kung pwede pa-check up ako kasi may nakapa akong bukol. Pa-check up naman ako, pero kasi yung nahihiya ka kasi sa amo mo na lagi kang nagsasabi na kung pwede ibalik ulit. Namamogram naman ako, tapos sabi ng doktor okay lang daw kasi bumabol man daw yung bukol, wala daw yung diferensya. Parang sabi ng doktor parang ano lang siya. And then hanggang sa lumaki siya ng lumaki 2023, lumaki na siya hanggang sa umabot na sa kilikili ko. May bukol na rin ang kilikili ko, hanggang sa hindi ko na matiis. Nag-isang taon na hindi ko na matiis kasi masakit na siya. Sinabi ko sa amo ko, madam, kung pwede pa-check up mo kasi yung bukol ko lumalaki na at hanggang kilikili ko na po. Yun, nag-umpisa akong magpa-check up. Pumunta muna ako dito sa primary health care ng Saudi, ng Riyadh, Republic Hospital Valley, nung ano na, mga June 2024 siguro yun. Tapos punta ako sa PHC, sa primary health care, in-refer nila ako sa isang public hospital na sa Arteria Hospital, at doon na ako lahat ng laboratory ginawa na. Ang unang ginawa is nag-ultrasound ako, nag-mammogram, and then nag-CT scan, ng breast CT scan. Tapos yun, ninantay yung mga result, yun nga. And then ang pinakalas na ginawa doon is nag-biopsy ako, kasi sabi ng doktor kailangan talaga ma-biopsy at matingnan kung anong dapat gawin ng suso ng breast ko sa left side. Yun, dito yun, ito yun. And then October 2024, doon na nalalaman, tapos na yung biopsy ko, doon na nalalaman na may breast cancer ako. So ang ginawa ng Arteria Hospital, nagpapasalamat ako sa kanila, nirefer na naman nila ako sa malaking hospital, sa King Fahad Medical City. Dito na ako nag-umpisa. October, babalik-balik na ako sa King Fahad Medical City, hanggang nagawa na naman ako ng lahat ng mga lab, lahat ng CT scan, lahat ng CT scan na napapanood ko lang ba sabi ko, napapanood ko lang to sa mga Korean kasi mahilig ako ng Korean series, yung mga lalo na sa mga hospital ng Korean series. Sabi ko, napapanood ko lang to, nagawan ko na lahat ng CT scan, ng CT, bone CT, PET CT, lahat ng CT nagawa ko, hanggang sa pagkatapos ng lahat ng CT, doon na iki-chemo na ako. Nag-start ako mag-chemo February 18. My first cycle ng chemo ko. Apat na chemo yun for the first cycle of chemo. Sa first chemo ko, tapos nung first chemo ko, yung suso ko pumutok, tumagas lahat ng fluids at saka yung dugo. Sa pangalawang chemo ko, umpisa nang nawala yung bukol dito sa kilikili ko, dito. Hanggang ngayon wala na, pero meron pa rin siya hanggang sa ngayon. Nag-heal na yung sugat sa didi ko.
Nag-heal na siya sa pagkatapos ng 4 na chemo. And then, akala ko tapos na yung 4 na chemo. Dahil pumunta na naman ako nakita na naman kami ng oncology ko. Sabi niya, may second cycle pa ako ng chemo. Every week na yun. Nag-start ako ng chemo ko na every week for 12 weeks. Start ako noong ng May, June 15. Ang last chemo ko is first cycle is May. Start na naman ako ng cycle B ko ng chemo is June 15. Every week yan. Nakapangalawang chemo na ako ngayon. Alam mo ba yung nararamdaman mo pagkatapos mo mag-chemo? Ikaw lang mag-isa, ang hirap. Kasi hindi mo mararamdaman pa yung pananakit ng katawan. After ng chemo, dun mo mararamdaman after 3 days na para kang wala kang buto. Tapos nag-iisa ka pa dito. Kasi isa akong OFW. Hindi naman ako pwedeng umuwi. Kasi umuwi ako, wala naman ako mapapagamot doon. Sinabi ko lang na kaya ko. Ngayon, still pa rin ako. Nandito na ako sa pangalawang chemo ng cycle B. Next week, sa linggo, may 3rd chemo para sa cycle B ko na chemo. Pero kailangan kong lumaban kasi ako lang mag-isa dito. Kaya kapit lang, dasal, Panginoon. Ngayon nararamdaman ko masakit to. Hindi naman masakit ang katawan ko, nangangalay lang yung kalamnan mo, para ka bang yung kalamnan mo parang inaano na parang akala mo lakang buto na ganun yung nararamdaman mo. Pero kailangan kong lumaban. Gusto kong umuwi. Nasaan ka na to? Salamat po. Isi-share ko lang po lahat ng mga pangyayari sa buhay ko ngayon. Hindi naman sa Tapos nagpapasalamat din ako sa amo ko kasi mabait sila. Narin na sa akin na wag muna ako umuwi, magpapagamot muna ako dito. Ito na ako ngayon, kalbo na. Wala na akong buho. Ngayon yung nararamdaman ko, masakit yung dito ko, yung mga anit ko. Kasi 4 days pala ako ng chemo, ng second chemo ko ng second cycle. Sa linggo chemo na naman ako uli. Na naman ang pananakit ng katawan. Pero kailangan kong tiisin. Salamat po.